Simula nang salakayin ng Russia ang Ukraine noong 2022, mabilis na umunlad ang military capabilities nito mula sa unmanned aerial vehicle hanggang sa cruise missile, mula sa mga ground asset hanggang sa mga naval strike. Ipinapakita ng Ukraine ang kanilang pag-unlad sa maraming aspeto. Ngunit kamakailan nagulat ang lahat sa isang partikular na sandata na nabuo ng Ukraine, ang kakaibang armas na tinatawag nilang Trident Laser. Ang bagong armas na ito ay maaring baguhin ang roles of warfare. Ngunit gaano nga ba ito kaepektibo at paano naman dito tutugon ng Russia? Pag-uusapan natin mga kapatid ang bagong armas na ito ng Ukraine at malalaman din natin mamaya kung talaga bang magiging mabisa ito sa depensa ng bansa. Sa isang kamakailang defense summit sa Kiev, kinumpirma ni Colonel Vadim Sukari, ang commander ng unmanned systems ng Ukrainian Armed Forces, ang Trident Laser. Ayon sa kanya, talagang gumagana raw ang armas na ito at talagang nag-i-exist. Ayon naman sa mga ulat, ang Ukraine ay isa sa mga kakaunting bansa, ikalima sa may kakayahang gumamit ng laser weapon, kung saan isa ito sa malaking hakbang sa teknolohiya at malinaw na isang mapanghas na pahayag mula sa Ukraine. Ang Trident Laser ay isang high-energy mobile laser weapon na binuo kasama ang mga Western technology company. Ang pangalan nito ay isang pagsaludo sa pambansang simbolo ng Ukraine, ang Trident na ngayon ay ginagamit bilang sandata sa digmaan. Hindi lang ito propaganda, may potensyal ang Trident Laser na maging isang game changer sa larangan ng digmaan. Ang Trident Laser ay naglalabas ng isang concentrated beam of light patungo sa target gamit ang init at plasma upang sirain ito. Maaari itong gamitin laban sa iba't ibang banta mula sa drones, mga artillery shell hanggang sa mga light armored vehicles. Bagamat ang mga bansa tulad ng US, Israel at China ay matagal nang nag-aaral ng mga katulad na sistema, ngunit ang Trident Laser ng Ukraine ay isa sa mga unang lumabas mula sa laboratorio at ginamit sa tunay na laban. Ang kakaiba mga kapatid sa Trident Laser ay ang portability nito. Hindi tulad ng mga traditional na laser systems na nakatali sa mga fixed installations. Ang Trident ay madaling ilipat kaya perpekto ito sa mabilis magbago na frontlines ng Ukraine. Pinapalakas ito ng mga high-capacity fiber laser modules mula sa US at Europa. Hindi lang ito mga maliliit na handheld lasers. Ang mga ito ay malalakas at maaring maglabas ng laser cannon laban sa kalaban. Bilang karagdagan, ang Trident Laser ay may advanced adaptive optics. Kaya nitong mag-target kahit sa masamang kondisyon ng panahon tulad ng fog o alikabok. Isang limitasyon sa mga traditional na laser weapons. Ibig sabihin kahit umuulan o magkaroon ng makapal na usok, ang Trident Laser ay kayang mag-track at magwasak ng mga target. Walang opisyal na detalye kung gaano kalayo ang kayang maabot ng Trident Laser. Ngunit may mga report na kaya nitong patamaan ang kanyang magiging target sa layong 2 o 4 na kilometro para sa isang laser kamangha-mangha ito. Sinasabing kayang sirain ng Trident ang drones hanggang sa 4 kilometers ang layo at mga light armored vehicles hanggang sa 2 kilometers. May mga eksperto ring nagsasabi na kaya nitong i-take down ang mga artillery shells o mga rockets habang lumilipad. Kung totoo, maaring magdulot ito ng malaking pagbabago sa depensa ng Ukraine, lalo na laban sa mga multi-barrel rocket launcher ng Russia tulad ng BM-21 Grad at BM-27 Uragan. Ang mga rocket na ito ay madalas ginagamit sa pagbomba sa mga lungsod ng Ukraine na nagiging sanhi ng maraming biktima. Kung kayang pigilan ng nasabing laser weapon ang mga rocket habang nasa ere, makakatulong ito ng malaki sa pagprotekta laban sa matinding atake ng Russia. Ang Trident Laser ay naka-integrate sa Delta network ng Ukraine na may kasamang air defense radars, unmanned reconnaissance vehicles at mga observation post. Dahil dito, mabilis ang komunikasyon sa pagitan ng mga unit, kaya mabilis nilang matutugunan ang mga banta. Isa sa mga kamanghamanghang aspeto ng Trident ay ang pagiging cost-effective nito. Hindi tulad ng mga traditional na sandata na may expensive ammunition, ang laser ay gumagamit lang ng kuryente. Ang isang strike ay maaaring gumastos ng $20, mas mura kaysa sa mga anti-aircraft missile na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Sa digmaan na may limitadong yaman, ito ay isang malaking bintahe para sa Ukraine. Ngayon mga kapatid, kahit na sinasabing maganda ang pagkakagawa ng Trident Laser, ngunit wala pa ring perpektong sandata kaya't may mga hamon ding kinakaharap ang bagong Trident Laser na ito. Kailangan ito ng malaking enerhiya upang gumana, kaya't kailangan ito ng malalakas na generator o baterya. Ang masamang kondisyon ng panahon tulad ng ulan, fog o snow ay maaring magpapababa ng range nito at mahirap din itong gamitin habang gumagalaw. Gayunpaman, ayon sa mga ulat, nagtatrabaho na ang mga Ukrainian engineers upang ilagay ang laser sa isang mabagal na sasakyan. Ang ideya ay magpapaputok habang nakatigil ang sasakyan at mabilis na aalis upang maiwasan ang counterattack ng Russia. Ang estratehiyang ito ay katulad ng ginamit sa ibang air defense systems tulad ng S-300 na may layuning magbago ng posisyon upang makaiwas sa retaliation ng kalaban. Habang ang Trident Laser ay isang makabagong sandata sa digmaan, hindi natin dapat maliitin ang epekto nito sa moral ng mga sundalo. Ang pagkakaroon ng advanced na teknolohiya tulad nito ay maaring magbigay ng lakas ng loob sa mga puwersang Ukrainian at magdulot ng takot sa mga sundalo ng Russia.
Ayon sa mga eksperto, maaring baguhin ng Trident ang estratehiya ng Russia, lalo na sa mga drone at rocket attacks. Ngunit hindi rin nagpapabaya ang Russia. Ayon sa mga ulat, nagsusumikap ang Moscow na gumawa ng mga paraan upang labanan ito, tulad ng aerosol na nakakablock ng laser at mga smoke bombs upang pabagsakin ang epekto ng Trident. Ngunit hindi pa tiyak kung sapat ba ito para tuluyang labanan ang bagong sandatang ito. Ngayon mga kapatid, sa kabila ng mga hamon at limitasyon ng Trident laser, malinaw na ito ay isang napakahalagang hakbang para sa Ukraine sa pagpapalakas ng kanilang depensa. Ang kakayahan nitong magbigay ng mabilis at cost-effective na proteksyon laban sa mga drones, artillery shell at light armored vehicle ay isang malakas na mensahe ng lakas at innovation sa harap ng patuloy na digmaang ito. Habang ang Russia ay hindi nagpapabaya at patuloy na nag-aaral ng mga paraan upang kontrahin ito, ang Trident laser ay may potensyal na baguhin ang takbo ng labanan at magbigay ng bagong pag-asa sa mga puwersang Ukrainian. Ang Trident laser ay hindi lamang simbolo ng teknolohiyang pangmilitar ng Ukraine, kundi pati na rin ang kanilang determinasyon at kagustuhan na ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa mas malalaking banta. Kaya't kahit na may mga hadlang, ang Trident laser ay nagsisilbing isang patunay na sa tulong ng innovation at pagtutulungan, may posibilidad pa ring magtagumpay sa harap ng mga pagsubok sa digmaan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?